Okay, well, it's been a couple months since we've been here. We've missed you all. Oo, no? It's good to be back to see you again. Duha ka bulan pod sukad nga nakaanhi siya diri ug nalipay siya nga nakita ang tanan nga naa diri karon. So praise the Lord. Amen. Dalaygon ang Dios. I'm going to get right into this because it's very serious. So, dili na siya maglangan tungod kay kini nga mensahe nga iyang pagdalon seryoso. I take no joy or pleasure in what I have to do, but I want you to know that you're being rebuked today as the body of Christ. Wow. No, so dili gyud niya ikalipay igsuon, wala siya nahimuot nga buhaton kini apan karong adlaw igsuon kay ginabadlong ta isip nga lawas si Kristo. And I have to do what I believe the Lord leads me to do. Ug kinahanglan niya nga buhaton kung unsa ang iyang nabati nga ginagiya sa Ginoo nga ipabuhat sa iya. And I don't take it lightly, and it's very hard for me. Ug dili ni basta-basta igsuon ug lisod pud ni para sa iya. So I want you to understand that. Ug gusto niya nga masabtan nimo na. I don't come to you here to this church once a month to be a friend to you. I come to you as a spiritual father Amen. who cares deeply for his spiritual children. Amen. No, so gusto niya nga masabtan ninyong tanan nga naa diri nga ang iyang pag-anhi diri kay dili aron nga mahimong imong higala or imong amigo. Apan gusto niya nga masabtan nimo ang iyang pag-anhi diri sama sa usa ka espirituhanong amahan nga may lalom nga pagtagad ug kahingawa para sa iyang espirituhanong mga anak. Okay, so I feel like this is not a rebuke just for your congregation. This is a rebuke for the body of Christ Amen. all around the world. So dili lamang kini usa ka pagbadlong para sa niini lamang nga kongregasyon, para lamang niini nga simbahan, apan usa kini ka pagbadlong para sa tanan nga naa sa tibuok lawas ni Kristo. And the way the Lord is dealing with me this year, I gave a really hard message at my own church last Sunday. Tinuod na siya. No, so ang pamaagi sa Ginoo sa pag-deal ni Lord kang daddy niining tuiga kay gahi gyud no kanang dili gyud wala gyud siya ginatagaan o kanabitong wala siya ginaingon sa Ginoo nga okay ra na no sa pagatinuod gani sa miagi nga semana miaging semana ba to sa miagi nga Domingo dito sa mga simbahan sa Dipolog gahi jud kaayo ang iyang mensahe nga giwali. So basically, where I feel the Lord is coming from, and Ikson, when I give these messages, this is for me too. I'm a member of the body of Christ. Amen. I'm no better than you are. So, I'm no better than anybody. matagi gayon igsoon nga magwali siya niini nga mga klase nga mensahe. Dili lang ni para ninyo nga maminaw, apil mi ani nga mga mensahe. Nagpasabot lamang igsoon nga kini nga mga mensahe kay para sa tanan nato, no, apil mi nga nagtindog diri sa tubangan, wala ni nagpasabot nga agi kay nagtindog mi diri sa tubangan mas maayo mi kaysa sa inyo or mas taas mi, no, dili ingana ang pasabot niini igsoon. I have the same struggles you have. No, so nagpasabot lang igsoon ba nga kung unsa ang imong mga gipakigbisugan, ang imong mga problema, parehata nga naay ginaagian, parehata og mga pakigbisog. So basically, what I'm hearing, what I believe the Lord's saying to the body of Christ, is we have no respect for Him. No, so, ang sangbutanan ni igsoon ba nga ang pagbadlong sa Ginoo sa atoa isip nga lawas, apil ka ni igsoon, ang ginaingon sa Ginoo sa atoang lawas ba, sa atoa karon kay wala na tay respeto sa iya. We don't respect the person of Jesus Christ. Wala na nato girespeto ang persona ni Ginoong Hesukristo. How many of us even think of Jesus as a real person? No, pila man gani nato ang naghuna-huna gyud nga si Jesus tinuod gyud siya nga persona. He has feelings just like you do. No, buot pasabot ba nga sama nimo si Jesus pod adunay mga pagbati na emosyon. Because you were made in His image. Tungod kay gibuhat ka diha sa imahe niya. And we hurt Jesus. We hurt the Holy Spirit. No, ginapasakitan pod nato si We hurt Jesus. the Father. Ginapasakitan nato si Jesus, ang balaang espiritu ug ang amahan. Because of our lack of respect for Him. Tungod sa kakulangon sa ato ang pagtahod o pagrespeto sa iya. Okay?
So how do I know we disrespect the Lord? Giyon sa man niya pagkabalo nga wala na tay pagtahod or kulang ang atong pagrespeto sa Ginoo. Okay, I've mentioned to many churches, why do we come to church late? No, so na-mention na niya sa daghang mga kasimbahanan apil diri. Ngano man nga okay ra nato nga moadtog simbahan nga ulahin na sa oras. Hello? Ayo. But you think, you don't understand how the small things, if we are not obedient in the small things of the kingdom of God, we're also disobedient in the big things. Tinuod. No wala nato nasabtan ba nga kung dili ta masinugtanon sa duty nga mga butang, samot na sa dagko nga mga sugo sa Ginoo sa tuwa. Does that make sense to you? Nasabtan nato? I'm just giving you an example. No ginahatag lang nato ng isip nga pananglitan. Okay. So, how many of you have jobs, you work for somebody? Pila ninyo diri nga namoy trabaho, namoy amo. How many of you have jobs? Naban mo din ninyo diri nga namoy amo, isang kamot. Nay Okay. trabaho. So very few of you have jobs. Gamay ra nay trabaho diri. Okay, how many of you have jobs? You'll just show up to work whenever you feel like it. Pila man ninyo diri nga sa inyo ang trabaho kay kung kanusa lang nimo gusto mo trabaho ingana imong batasan. Aya ra ka mo botko. Can you tell your boss, I'm not coming at 9. I know we start at 9, but No? I'll show up at 9:30. Oh. Pwede ba na nimo ingon sa imong amo nga ang imo ang time in kay alas 9 then maingon ka nga ay boss dili ko mo duty alas 9 9:30 ako ang time in. See, what you don't understand, you're going to hate me for this, but Filipino time is against the kingdom of God. Tinuod na siya. It's not godly. It's No, so- ungodly. No, so unsay wala nato nasabtan kini ato ang batasan bitaw nga Filipino time no nga ulahin na bitaw mo abot mo igsoon yawanon na siya nga batasan no dili na siya subay sa gingharian sa Ginoo. It shows total lack of respect for God. No kay ngano igsoon nagpakita ra gyud na siya nga kulang tauwa gyud tay pagtahod sa Ginoo. I'm just being honest with you. No gapaka matinud-anon lang gyud siya sa atoa. It's not okay with the Lord. Dili gyud na siya okay sa Ginoo igsoon. I went to speak at a church one time and I asked the pastor, what time you want me there? I was 10 minutes early. He came an hour late. No so The na pastor left me at his church for more than an hour without him and then laughed at me and said, oh, that's just Filipino time. No, so adunay usa ka higayon igsoon nga gipawali siya sa usa ka simbahan, sa usa ka pastor. Dayon niabot siya 10 ka minuto sa dili pa magsugod ang simba. Unya ang pastor, ang host pastor ato nga simbahan, 1 ka oras nga late. Dayon iyang giingnan nga nganong naulahi ka? Naguna pa man ko nga gikan pa kog dipulog nya bukid ni imong simbahan. Unya niingon siya nga di katawa ra ang pastor niingon nga ha ingana gyud mi mga Pilipino. No, this isn't personal. It's not personal. He disrespected me, but he disrespected his whole congregation, and more importantly, he disrespected the Lord. No, so dili ni kanang wala siya nagmulo kay personal para sa iya ang giinjan siya or na mas naguna pa hinuon siya sa pastor didto. Apan igsoon tinuod man no, pag maulahi ka sa imong kasabot, bastos ka sa imong kasabot. Gibastos nimo ang imong kasabot. Gibastos pud ato nga pastor ang iyang kongregasyon ug gibastos pud niya ang Ginoo. Ikson, there's so much compromise in the church, and we like to label the compromise as this is the grace of God. No, grabe kayo ang pagkompromiso sa sulod sa simbahan ba? Pagdula-dula sa sala. Kunya moingon ta nga pag naay makasala ay grasyahin lang na siya. We label it the grace and say, oh, it's okay, sister. Ikson, there's one standard. The standard is Jesus Christ, and it's a high standard, and there Amen. is no other standard. And we as the church are living far below the standard of the kingdom of God. Amen. No igsoon hinumdumi igsoon nga dili gyud na okay sa Ginoo nga i-okay ra nato ng sala. No, nga moingon ta nga grasyahin lang na siya. No, okay ra na siya. Ipadayon lang gihapon na ay dili gyud na siya okay. Kaya ano man igsoon, usa lang gayud ang sumbanan. Ug ang sumbanan balaan, ug wala na lain pa ang atong sumbanan sa atong pagkinabuhi si Ginoong Hesukristo lang. We disregard the feelings of Jesus Christ himself
to please ourselves. No, so ato na lang gipakawalay bili nato ang gibati sa Ginoo para lang kita mo'y mahimong komportable. Do you understand? Nasabtan nato? See, Christianity means you lay your life down for Jesus Christ. Amen. No, subot pa sa mutigsoon ang pagkakristohanon kay ato nang buhian ang atong kaugalingong pagbuot, ang atong kaugalingong nga kinabuhi para sa Ginoo. Okay, so Ikson, there's a way of worshiping God that's acceptable to God, and then there's a man-made way of worshiping God that He altogether rejects. Adunay pamaagi igsoon sa pagdayeg sa Ginoo nga makapahimuot o gidawat sa Ginoo, naapoy pamaagi sa pagdayeg nga wala gyud niya gikaymutan ug wa niya dawata. So there's the godly standard, and God says, all through the Bible, all through the Old Testament, New Testament, this is an acceptable sacrifice to me. This is acceptable worship to me. And anything other than what is acceptable is unacceptable to me. No, adunay Dios nun igsoon nga sumbanan. Adunay Dios nun nga sumbanan nga gihatag ang Ginoo, mauni ang makapahimuot nga pagdaig para sa akoa, o maupod ni ang dili makapahimuot nga pagdaig para sa akoa. The Lord rejects our worship. He rejects what we do if it's not done according to His pattern. No, so naatay mga ginabuhat igsoon nga para nato makaingon ta nga nagdayeg ko sa Ginoo para ni pagdayeg sa Ginoo. Pero kung dili subay sa sumbanan sa Ginoo, di gyud niya dawaton. The Lord is not He's not impressed by our worship, Iksoon. No, so ang Ginoo igsoon dili na siya ma-impress or makaingon bitaw nga wow ang pagdayeg. He's not impressed by living a life Christianity that's built on self. Bot pasabot ba? No nga kung ang pagdayeg bitaw, kung ang magdadayeg or kung ang atong pagsimba kay nakatukod sa atong kaugalingon, no ang imong pagkakristohanon para sa imong kaugalingon, di siya mahimot ni ana. He's not impressed by our voice and our song and how good we can worship and play an instrument. It doesn't impress Him at all. We can say we love the Lord. We can say we surrender. But does our lifestyle, does it match up with what we say and what we sing? Igsoon. Dili siya mangangha igsoon sa pamaagi nato sa pagkanta, pagtugtog, no bisan pag-unsa ka kahawod mo hapak sa imong drums, maayo ka mo kuting-kuting sa imong gitara or mo awit, pinakulot-kulot pa ang imong pagkanta igsoon. Bisan pag moingon ta nga mosagit ta nga nahigugma ko nimo Ginoo, Lord, mo surrender gyud ko nimo. Pero kung ang imong pagkinabuhi sukwahi sa kung unsa imong ginaingon, di gyud siya mangangha ana. Is our lifestyle, is our worship of God, is it acceptable or unacceptable to Nang Him? karon ang pangutana igsoon sa Ginoo, kanang imo ang pagsimba sa Ginoo, nakapahimuot ba na? Gidawat ba na sa Ginoo or wala? Do we even know or do we even care? No? Nakabalo ba ka or na ba kay pakialam kung nahimuot ba ang Ginoo nimo or wala? Because the Bible teaches us that we should learn what pleases the Lord. No, tungod kay ang Biblia nagtudlo nato igsoon nga kinahanglan tang makat-on kung unsay makapahimuot sa Ginoo. But so many of us live our Christian life with no thought about pleasing God. It's all about pleasing ourselves. No, tungod pero daghan kaayo nato nga mga Kristohanon kuno ta, pero wa gyud tay pakialam mahitungod sa pagpahimuot sa Ginoo. Ang atong gusto lang kay pahimuton ang atong kaugalingon. Unsay akong gusto, unsay makapalipay nako. And you've heard it. You've heard it. Jesus Himself said, if you want to be my disciple, you must lay your life down, pick up your cross daily, and follow me. Follow Jesus. A disciple is a follower of Jesus Christ. But we have many in the church around the world. They're following a religion and a tradition, but they're not following Christ. No, nadungog naman nato igsoon nga unsa ang ginapangayo kung mahimutang tinun-an kang Kristo. No, kung gusto ka nga mahimong tinun-an or sumusunod ni Kristo, buhian nimo ang imong kaugalingon nga kinabuhi. Buhian mo nimo ang imong kaugalingon nga pagbulutan igsoon ug mosunod ta kang Kristo, mupas-an sa atong kaugalingong mga krus ug mosunod kaniya bisan hangtod sa kamatayon. Ang usa ka tinun-an nagpasabot nga sumusunod ni Kristo. Sumusunod meaning masinugtanon sa tanan nga mga plano ug saad ni Kristo sa iyang mga sugo. No, pero daghan kaayong mga Kristohanon sulod sa simbahan,
Ang nagtawag sa ilang kaugalingon Kristohanon, pero magbuot gihapon sa kaugalingon. Dili gyud matinumanon, dili mo sunod kang Kristo. So what is the difference? How can you tell something's religion if it's different than from a true relationship with God? No, so unsahon nimo pagkahibalo nga kanang imo relihiyon ra na kaysa sa tinud-anay gyud nga relasyon sa Ginoo. Because Ikson, the Word of God is the pattern. The Word of God is the blueprint that tells us what to do and what not to do. Kay ang pulong sa Ginoo Igsoon, ang Biblia, mao ang imo ang pattern. Mao ang imong sumbanan. Is this amusing to you? Is this amusing to you? Nakapahimot ba Is nimo this ni? message amusing to you? Makapahimot ba ni nga mensahe Do you para think sa imo it's Igsoon? funny? Kataunon ba? I'm not trying to be funny. This is life and death, Ikson, and I take it extremely seriously. Kinabuhi ni og kamatayon og para niya seryoso gyud kaayo ni. It's not a joke. Dili ni siya usa ka pagbugal-bugal. Do you know the majority of people who go to church every day are going to end up in hell? They're going to stand before the Lord on Judgment Day, and He's going to say to you, I do not know you. Kabalo ba ka Igsoon nga mayorya ang kinadaghanan sa sulod sa simbahan nagtuo nga mahalangit siya apan moadtog impyerno. Ug nianang adlaw Igsoon kanang mga tawhana ingnon sa Ginoo nga wala ako makaila kanimo. And I don't find anything funny about that. Nung dili na siya kataunon. I don't want you to go to hell. Dili siya gusto moadto kag impyerno. I don't want you to have a bad life in this earth. Dili siya gusto nga ngilad ang imong kinabuhi samtang naa kanining kalibutana. And the reason we get so stuck in religion is because we don't even know what the Word of God says. We don't study it. We don't read it. We have no relationship with God. We just show up to church whenever we feel like it, and we think that that's enough. Doon niya nagtuo ta Igsoon. No nga ngano nga lahat at tanggong ta sa relihiyon. Dili relasyon ang imong nabatunan diha kang Kristo. Tungod kay bisan gani kita wala ta kabalo sa sulod sa atong Biblia. Wala tay basa-basa sa Biblia. Unya matingala ta nganong ingani man ako ang kinabuhi. No mo na ang atong kinabuhi maura sa gihapon Igsoon walay kausaban. Nya dili gyud siya okay tungod kay samot na kung kasarata mo atong simbahan or kung kanus ara nato gusto ay harata makaadtong simbahan. And for those of you having trouble with my tone, let me show you what Scripture says. No, para ninyo kung namoy problema sa iyang tono or sa iyang pamaagi sa pagsulti, basahon niya kung unsay gingon So sa can pulong sa Ginoo. we start with 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. Can you put it on the screen, Palihug? Mamalihog ko, unang Tesalonica 5:12. Look in your Bibles, please. Sige, lantawan sa imo ang kaugalingong Biblia palihog. Why you come to church with no Bible? Nganong muanhim ka sa simbahan nga wala kay kaugalingong Biblia? Why you don't have a Bible, you come to church? Nganong muadto kag simbahan wala kay Biblia? That's total disrespect for the Lord. Nung sa kana ka dili pagtahod sa Ginoo Igsoon. It says something about our character. No, bot pasabot ni ana, gipakita ra nato ba unsa atong batasan? Now I ask you, brothers, to give recognition to those who labor among you and lead you in the Lord and admonish you. Admonish. Amen. Busa naghangyo ako kaninyo mga kaigsuunan nga tagaan ninyo pagtagad katong mga nagbudlay diha kaninyo ug nagtultol kaninyo dinha sa Ginoo ug katong mga nagtudlo o nagbadlong kaninyo, nagpasidaan. In my Bible, it says, your leaders who are over you in the Lord and who warn and rebuke and kindly reprove and exhort you. Paul, the apostle, telling his son Timothy, warn the church, rebuke the church, warn them sternly. Sa iyang Biblia igsoon kay giingon diha kadtong mga nagpasidaan kaninyo, mga nagbadlong kaninyo og nagtudlo o nagpasidaan kaninyo. So si Pablo igsoon nagtudlo sa simbahan nga badlungon ang simbahan. What's it say in your Visayan Bible? What's the word for admonish? Naigsoon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang naghago uban kaninyo. Sila lang gipili sa Ginoo aron pagdumala, pagtudlo kaninyo. Tahuran sila og gigumaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan o pagdinaytay kamo. Amen. Okay, verse 14, please. Palihug. Sa 14. Nag-awag kami kaninyo, mga igsoon nga inyong
You see this, Ikson? We exhort you, brothers. Warn those who are lazy. Tapulan. No, so pahimangnuan, badlungon kadtong mga tapulan. We have many in the church, they're so lazy, spiritually lazy. No, daghan kayo sulod sa simbahan igsoon tapulan. Tapulan sa ilang espiritu. Refuse to do anything for the Lord. No, magdumili sa pagbuhat sa bisan unsa para sa Ginoo. Do only what they want to do. Mubuhat lang sa kung unsa ilang gustong buhaton. Don't listen to their pastor. Dili maminaw sa ilang pastor. Don't listen to their leaders. Dili maminaw sa ilang mga leader. Just do what they feel is good, was right for them. Mubuhat lang sa kung unsa ilang gusto nga buhaton kay para nila maulagi daw ni ilang katungod. Mao daw ni ilang gustong buhaton. Don't want to read the Word of God. Don't want to have a prayer life. Don't want to pursue God with the whole heart. Dili ganahan mo basag Bible, di ganahan magampo, di ganahan maningwa sa Ginoo sa tibuok niya kasing-kasing. And then wonder why their life is such a mess. Kanya nga nung matingala man nga nagkabisit-bisit ang kinabuhi. Why are so many of our young people who grow up as children in the church, they become a teenager and they become pregnant, they walk away from the Lord. We're losing our youth to the world. They go to college and all of a sudden they're indoctrinated with the world. Ngano man, dili ka matingala igsoon, ngano na yung mga batanon, mga bata pa nga nagdako sa simbahan. Pagdako young people na no dahil mawala ang kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa diha nga mag-college na sila, dito sa ilang college, makadawat sila mga pagtulunan nga dili na mao, mubuhat na sa mga dili maayo, nya mawala na sa pagpangalagad. Ang uban naburos, ang uban nakapaburos. So the problem is we're allowing compromise amongst the people. No, ang problema man gud ani, kay atong ginatugutan ang pagkompromiso. Okay ra nato ang magdula sa sala. And the purpose for the Word of God, the purpose to have relationship with Jesus Christ, is so that you are rooted and grounded in Jesus, our rock. Amen. Do ang rason igsoon nganong naatay pulong sa Ginoo, nganong naatay relasyon sa Ginoo, kay para naakay ugat ba? No manggamot ka diha sa bato nga mao si Jesucristo. Naay pundasyon. So if we're not rooted and grounded in Jesus, what are we rooted and grounded in? No, kay kung wala ka ng gamot igsoon diha kang Kristo, asa ka ng gamot? Asa imong gamot? And when trouble and persecution comes, for those who, and the persecution is coming, igsoon, the economic collapse is coming, igsoon. The prophet's been warning us for years. The Word of God warns us, but nobody listens, nobody takes it serious. But when it comes, if we're not rooted and grounded in Him, we will fall. No, igsoon, nasabtan ba nimo? Kaya kung dili ka manggamot diha kang Kristo, kung dili ka mahimong ligon sa imong relasyon kang Kristo, moabot ang mga problema, dili ni personal nga mga problema igsoon. Pangtibuok kalibutan nga problema. Example, mawad-an og bili ang imo ang pagpaningkamot kay ano? Ang imong sweldo wala nay pulos. Wala nay bili ang piso dayon igsoon. Unsaon man imo pagpaningkamot? Bisan magpaningkamot ka, bisan pagdaghan kang kwarta sa bangko igsoon. Mawad-an og bili ang imong piso, ang imo ang kwarta. Unsaon nimo pagsugakod sa imong kinabuhi kung wala kay lig-on nga relasyon kang Kristo? If we don't have an intimate personal relationship with Jesus Christ, we're not rooted and grounded in Him, igsoon. No, kay ano igsoon? Kung dili ka lig-on, kung wala kay suod nga pakigrelasyon, pakikigala kang Kristo, buot pasabot ba kung dili ka suod sa imong relasyon kang Ginoong Jesucristo, buot pasabot wala ka nang gamot diha kang Kristo. And most of us refuse to pursue God with a whole heart. Nya daghan gihapon nato igsoon ang nagdumili nga magbukod o magtingwa sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Because it takes time. Kaya nga naman, It's a relationship. It's hard. kay nganong daghan nato nga dili ganahan nga mo tingwa og pakigrelasyon sa Ginoo kay kinahanglan og oras, kinahanglan og panahon lisod. And our priorities are all messed up. No, nya ang ato mga prioridad, ang ato mga gipangtinguha nagkaguliyang. And Jesus Christ and the relationship with Him must be our first priority, Ug igsoon. ang atong pakigrelasyon kang Ginoong Jesucristo igsoon kana mo'y dapat natong numero 1 nga prioridad. Mo dapat atong unahon. And so that's why it says, those who are lazy, spiritually lazy. No mo nag-ingon diha nga kadtong mga tapulan. Are you understanding? Nasabtan nato? Just come to church.
No? Mao ni sila kini mga tapulan, mao ni sila katong igora mo simba. You know, maybe put some money in the tithe and offering. Tingali nagbutang kag tithes and offering. So I don't care what your title is. I don't care if you're on the worship Praise. team. I don't care if you're a pastor or whatever your title is. You can go to hell with that title Tinuod. not knowing who Jesus Christ Correct, is. no? So wa mi labot igsuon kung unsay mo ang titulo. Bishop ba ka, president ba ka, worship leader ba ka, pastor ba ka, apostle ba ka? Kaya ano, bisan pag titulado ka igsuon, pwede ka mo ka maimpyerno. Yes, that's right. That's right. So you have to ask yourself today, are you spiritually lazy? Na? Karon igsuon pangutanay mong kagulingon, espirituhanong tapulan ba ko? No, I want you to know that I'm also being rebuked by the Lord myself. I have to answer to the Lord. So kinahanglan nga masabdan pud nimo igsuon nga dili na ni para sa inyo apil mi ani kay apil man mi sa lawas si Kristo. Apil mi nga ginabadlong sa Ginoo. Manubag pud mi atubangan sa Ginoo. I have to humble myself before the Lord and admit to Him the areas where I'm lazy. Kung kinahanglan pud namo nga mahimong moangkon nga mapainubsanon atubangan sa Ginoo ang mga sa mga dapit diin nga kami nanapol. You keep that up there. Palihog ibalik to katong 1 Thessalonians 5:14. We're not done with that yet. 5:14. Yeah, thank you. Yes, we are to comfort the discouraged. No Wait. tinuod nga ato ang hupayon ang mga nawad-an og umoy. We give each other grace. No mohatag man tag grasya sa usag-usa. But Ixon, grace is not a license to live a disobedient life. Pero sometimes so nga ang grasya nga imong gidawat, dili na sa lisensya para magkinabuhi kang tapulan. Para magkinabuhi kang masinupakon sa pulong sa Ginoo. Believe Believe it- ka rebelyoso. Believe it or not, you're being rebuked right now. That's the grace of God to hopefully to get you to wake up, to get all of us to wake up and bring serious change into our life. That's the grace of God. No, sumutuo kag sa dili igsoon kining pagbadlo nga ginabuhat sa tuwa karon, grasya ni sa Ginoo. Kaya ang paglawom sa Ginoo nga kung maminaw lang gyud ta, kung makadungog ta igsoon di na to ipalapo sa pikas dalunggan, no, nga unta ba makalimadmad ta nga sakto jud ako mana. Naigo ko. So when someone's discouraged or they're weak, there's a reason why they're discouraged or they're weak. No, kung adunay Kristohanon igsoon nga na diskurahe, nawadan og umoy sa iyong pagpangalagad. No naluya, naay rason nganong nawada na siya umoy. Nganong naluya na siya sa iyong pagpangalagad. So for example, this is just an example, not pointing at anyone. No, ibutang tala, example ni siya, dili ni para pagpadungog sa bisag kinsa. Somebody in the church having serious financial problem. No, ibutang tala nga, adunay kauban nato sa simbahan nga, adunay seryoso nga pinansyal nga problema. Okay, we're supposed to comfort them. No, kinahanglan nato sa hupayon. Okay, but as an apostolic father, I want to know what are you doing with your finances? Apan isip nga apostoliko nga amahan, gusto siya makabalo, pangutanon gyud kaniya nga giunsa nimo paghawid imong kwarta. What are you using your money for? Asa nimo ginagasto ang imong kwarta? You understand? Nasabtan nato? Are you using your money as worship to the Lord? Or are you using it for your own self-gratification? No, ginagamit ba nimo ang imong salapi isip nga pagdayeg sa Ginoo? O imo bang ginagamit ang imong salapi para paglipay lang sa imong kagalingon? Are you taking your money and using it in a way that brings shame to the kingdom of God? O ginagamit ba nimo ang kwarta nga sa pamaagi nga nagdala kag kaulawon sa gingharian sa Dios? Are you following the pattern God set in His Word in the use of your money? Ginasunod ba nimo ang sumbanan nga gigamit ang gisulat sa pulong sa Ginoo kung unsaon dato paggasto o paggamit sa tong kwarta? Am I making sense? Nasabtan nato? Because if we're using our money in a disobedient way against the kingdom of God, of course we're going to have financial problems. No, kay kung siyempre, kung ang imong paggamit sa imong kwarta sa pamaagi nga wala nakapahimot sa Ginoo, rebelyoso atubangan sa Ginoo, magproblema gyud kag kwarta. So I don't want to just bring comfort to you in your financial difficulty. I want to know how you're using your money. And I want to help you learn through the Word of God what He says about how you should use your money. Then He can bless you. Amen. No, so kung adunay nagproblema sa salapi igsoon o sakto nga dapat nato siyang hupayon atong dasigon, pero gusto pud nato nga pangutanon giunsa gyud imong paggamit imong kwarta kay basta hindi pud ka maayo mo gasto. Basing gastador pud ka, sige pud kag order. Nya di na nimo kinahanglan
Mo na nagkautang-utang ka. Ay ha dayon nato sa tudluan tabangan nga mo na problema ka kay mo man imong batasan. Pakito nato unsa giingon sa pulong sa Ginoo. Unsaon paggamit sa kwarta nga makapahimuot ug makalipay nga pagdayeg sa Ginoo igsoon. Why do men who have no money, they never have money for God, they always have money for tuba and cigarettes? No? Matingala Why? ka. Mga kalalakinan, kasagaran. Bingo. Wala'y kwarta para sa Ginoo, pero na'y kwarta para sa ilang sugal. Have no money to feed the kids, but I have money for the cockfighting. No? Wala ko'y kwarta para ipakaon, wala ko'y kwarta para sudan sa balay, pero na ko'y kwarta para pang bulang. You see, so on. We have many blessings and promises in the Word of God, but every one of them are conditional. It's if you do this, Ginoo. I will do this for you. If you obey me, this will be your reward. If you disobey me, this will be your Consequence. consequence. Tinuod. No, so, makita niyo mo igsoon, kung mabasa ta sa Biblia, daghan kay mga saad ang Ginoo. Pero kana nga mga saad, di siya automatic. Conditional. No, wala na yung gingon diyang akon. Kung buhaton mo kini mo ni ang panalangin. Kung kini mo buhaton mo ni may tabo. Kung mahimo kang masinugtanon, panalanginan ka. Kung mahimo kang masinupakon, rebelyoso, gahig ulo, mo ni ang saputanan sa imong kinabuhi. See, the Bible says God will not be mocked. We will reap what we sow. Ang Ginoo, ang Biblia nagingon igsoon, ang Dios dili mabugal-bugalan. Kung unsa imong gitanong, kung unsa imong gibuhat, anihon ra gyud nimo. So we don't want to continue to allow compromise in our flock. Mao nang dili nato gusto nga magpadayon ang kompromiso sa ato ang panimalay, dili sa ato ang panon. This is the purpose of the Word of God. When you look at the Old Testament and you read the stories, even in the New Testament, how the people, when they continually disobeyed God and they rejected His Word and they lived the life they wanted to live, He kept warning them over and over, this will be the consequence. And then they wouldn't listen, and then eventually God had to judge them. Di ba mo nang ang rason igsoon ngano nasulat sa karaang tugon nga makita nato nga ang pattern ba sa mga Israelita sa una nga ang Ginoo kanunay nga gapasidaan gapahimangno nga kung gahi kag ulo mo ni mahitabo nimo kung rebelyoso ka kung di ka maminaw ni nako mo ni mahitabo sa imo pero ang mga anak sa Ginoo ang mga Israelita pareha gyapon nato karon sige nagwali mo ni mahitabo kung dili ka mosunod sa Ginoo mo ni mahitabo kung dili ka magmasinugtanon sa Ginoo. Pero unsa man, nagpadayon gihapon sa pagpakasala, gabuhat gihapon sa pagkompromiso, gadula-dula gihapon sa pagpakasala, wala gihapon ka seryoso sa Ginoo. Mao nang niabot sa punto nga ang Ginoo kinahanglan na gyud niya nga hukman ang tawo. Study Deuteronomy chapter 28. Tun-i igsuon ang Deuteronomio 28. Blessings and cursings. Diha nimo makita kung unsay mahitabo nganong na yung mga tawo nga makita nimo gipanalangin There lagi there kinasa o napoy mga tawo nga gitunglo. There was many promised blessings for obedience, but there's also promised cursings for disobedience. No, daghan From the kayo Lord. daghan kayong gisaad nga panalangin igsuon sa mga magmasinugtanon ug daghan pong gisaad nga tunglo para sa mga dili magmasinugtanon. Asa gikan ang tunglo? Gikan mismo sa Ginoo. Okay, so in my Amplified Bible, verse 14 says, "And we earnestly beseech you, brethren, brother, admonish, warn, and seriously advise those who are of the line, out of line, the loafers, see, out of line, disorderly, and the unruly. Encourage the timid and faint-hearted, help and give your support to the weak souls, and be very patient with everybody, always keeping your temper." Ug sa makanunayon kami nagdasig kaninyo mga kaigsuonan nga badlungon og seryoso gayod nga pahimangnuan kadtong nawala na sa insaktong pagkinabuhi. Katong wala na sa insaktong linya. Kadtong mga nagtinapulan, wala sa insaktong nga pagsunod, kadtong mga nagmasinupakon. Dasiga ang mga namuypoy ug mga gipangkapoy, tabangi ug tagaig suporta kadtong mga naluyahan nga mga kalag ug pagpailubon sa tanan. Nga kanunay nga pagpabilin sa imo ang insaktong panguna-una. Okay, verse 15, please. 15. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat o dautan kaninyo kundi sa kanunay buhata ang maayo alang sa usab-usa o sa tanang tao. Hallelujah. So seek to do good to one another No, so and to tingnan, everybody.
tinguha ang pagbuhat sa maayo sa tanan. So we got so many in the church. They want the blessings of God, but they don't want no responsibility. No? Daghan kayo, sulod sa simbahan igsoon, nga ganahan mapanalanginan, pero dili ganahan og responsibilidad nga mga lagad sa Ginoo. They will take your blessing, but give nothing in return to help the family, the spiritual family. Sige mo dawat og panalangin, pero dili ganahan nga mutabang sa espirituhan ng pamilya. How many know we're a family? Pila nato diri nga nakabalo nga kita pamilya ta. We're to build one another up. No nga kinahanglan ta nga magtinukuray sa usag-usa, magtukod sa usag-usa. We're to minister to one another. Nga magministeryohay sa usag-usa. We're to minister to the Lord together. No nga dungan ta, kauban ta nga magministeryo sa Ginoo. See, when we come together to meet to worship God, we're ministering to Him. But when we're coming in late, what does that say about our commitment to Jesus Christ? No? So, muna igsoon nga kung muna ang rason igsoon nga nga nagatigom ta matag Domingo tungod kay nagaministeryo ta sa Ginoo isip nga usa ka pamilya. No, isip nga usa ka hiniusa nga pamilya. So kung ikaw batasan na nimo nga sige kag kalit, no, matag Domingo, matag panagtigom, unsa may ingon na sa imong batasan? Do you really think, Ixon, that the Lord, it's okay, just come to my house late? You really think that's okay? Sa with imong Him? una-una igsoon, nagtuo ba ka? Nga para sa Ginoo kayo nagaingon ra gyud siya nga kung ulahi ka mo abot sa simbahan maingon ra gyud na siya nga okay ra na basta mo Does simba lang that, gyud ka. does that show honor and respect to the Lord? Para nimo igsoon pagtahod ba na? Pagrespeto ba na sa Ginoo? Okay, verse 17. Let's read that together. 17 igsoon. Pag-ampo. Amen. What does that mean to you? Ang sibot pasabutan na igsoon para sa imo ah. Got a prayer life. No? Nga aduna gyud tay kinabuhi nga mainam puon. How many of you have a prayer life? You have a daily prayer life. No pila man nato diri nga kanang walay sa walay ko kahadlok makaingon jud ka nga ako naagyo ko'y kinabuhi nga mainam puon kada adlaw. I know most of you don't. No, pero kabalo ko daghan ninyo diri dili gyud mainam puon. I know that. Di gyud hingampo gani. Because it takes time, it takes commitment. No, kaya nga naman, nagkinahanglan gyud sa oras, nagkinahanglan sa pagkumitar sa kaugalingon. It's much easier just to come to church once a week and sing a song. Di ba? Kaysa sa kada adlaw ka nga mo kumitar sa imong kaugalingon nga magampo sa Ginoo, masayon gyud nga matag Domingo lang mo simba rin isa gamay sa kamot, awit, human. And we use so many excuses. I'm busy. I have to go to school. I have to raise my children. No nya Ah? daghan kayo tang ginagamit nga mga rason. Come No? on. Di ba daghan kita makitaan nga rason. Kulang na lang gani tingali pati kuko Yeah, imo tired. na tong rason gikapoy, katulgo, nabilar, no ako katulog kay nagbidyoke among silingan, no naghihilantan, sakit akong tuhod, likod. Oh, tanan. God will understand. No din, may nga na dayon tama Ginoo. Oh, yeah, He makasabot bitaw understands. siya. He understands perfectly well. Oh. Oo, tinuod nga ang Ginoo makasabot gyud. Is it- Ulan, init, walay kasakyan, kulang akong medyas, Ulan. wa ko'y sudan. Oh, wa but ka when we pamahaw. have our Thanksgiving and our baboy, oy, no one misses that day. Di ba? Pero pag Thanksgiving, anniversary sa simbahan, bisang pagbaha. The whole neighborhood comes. Oh. They never go to church, but they come for the baboy. Kato mga dili hinimba, makasimba man lagi. Oh, daghang gihapong late daw. Wala sila pangako. Oh, wala na ganit. Paita. Church, I love you. I love you way too much to just let you stay the way you are. And this includes me. Amen. I cannot stay where I'm at. It's not okay. Amen. Noon higugma sa pag-ayo ninyo igsoon nga dili niya gusto nga magpabilin ta nga maoras sa gihapon ba. Apil mi ani. No, nga dili na mo pwede pasagdana nga mong kaugalingon nga magpabilin nga maoras sa gihapon. If we're not growing, we're backsliding. No, kay kung wala bito ta nagtubo sa tong pagpangalagad, bot pasabot taga backslide ta. Yes, that's right. In verse 18, thank God in every circumstance. No, pasalamati Verse ang 18. Ginoo sa tanang butang, sa matag sirkumstansya bisan unsa pa man kana. Give thanks in everything. Pasalamati ang tanang butang. One of our biggest sins is the same as the Israel when they were in the wilderness.
They complain all the time. Complain. No, usa sa Complain to against the Lord. usa sa tong pinakadako nga sala igsoon para sa Why? mga Israelita. Why, God, you not do this for me? Don't you love me? And he's saying, because you don't obey me, I can't. Correct. You tie up my hands. No, usa sa atong mga sala ba kay sige tag bagulbol. Bagulbulan ta nga mga Kristohano, sige tag ingon, Lord, nganong wala man ko ingani? Lord, nganong naman ko ingani? Lord, nga unsa naman ko ani? Ang tubag sa Ginoo, rebelde man ka. Masinupakon man ka. Dahil man ka gulo. Tungod sa imong pagkamasinupakon, imong gigapos ang kamot sa Ginoo. Di jud kaliw ka Ginoo kung rebelde ta. Are you understanding? Nasabtan na to? I really care about you. The Lord really cares about you. No, igsoon, dako gyud kay sa pagtagad sa imo. Ang Ginoo nahigugma gyud pag-ayo nimo. The decisions you make today, decisions you make this year, that's going to mean what will happen to you next year. Correct. Ang mga desisyon nga imong pilion karong tuiga igsoon, dako gyud kaayo ni siya gimpluwensya, mao'y magtultol nimo sa kung unsay mahitabo nimong sunod tuig. You're either going to align your heart with God this year, or you're not going to align your heart, and that what you decide to do will depend on how the Lord reacts to you next year. Tinuod. No, so duha ra gyud ang pwede nimo pagpilian nga buhaton nimo karong tuiga. Imong isubay ug isaktuhon nimo ang imong pagkakristohanon subay sa kabubuton sa Ginoo or dili. So kung maunsa ka sunod tuig, kung unsaon ka sa Ginoo sunod tuig, nakadepende sa imong pagpili karong tuiga. So kung mosunod ka sa Ginoo, ingana pud ang tubagon ko ka sa Ginoo subay ni ana. Pero kung mamasinupakon gyapon ka sa Ginoo karong tuiga, tubagon gyapon na sa Ginoo sunod tuig. So in other words, we're going to reap what we sow. Bot pasabot sa lain pang pinulungan, kung unsa imong gitanong karon, sunod tuig anihon gyud nimo. Bible says if you sow to the flesh, you will reap to the flesh. Correct. Ang Biblia nagingon nga kung magpugas ka diha sa imong unod, ang imong anihon unod. If you sow to the Spirit, you'll reap to the Spirit. Kung magpugas ka diha sa espiritu, mag-ani pud ka diha sa espiritu. And the choice is ours, Igsoon. No nya ang mga pagpili naa sa atoa. Naani mo igsoon. Do you know there's no devil in hell, there's no man, there's no woman that can stop you from being obedient to God? Tinuod. Kabalo ba ka nga walay tawo, walay demonyo nga makapugong nimo nga mahimong masinugtanon sa Ginoo. No one can stop us from obeying God. Walay makapugong nato nga mahimong masinugtanon sa Ginoo. We're the masters of our own self. Kita man ang agalon sa tong kaugalingon, kita magpili. Wala may mag-ingon nimo nga buhatan nga pagpakasala, ikaw ra man nagpili ana. Our biggest excuse in the church is, I'm trying. No? Kunya ang I'm pinakadako. really trying. Ang pinakadako bitaw nato nga rason nga ginagamit bitaw sulod sa simbahan. Gisulayan man ako. Naningkamot man ko. Saying I'm trying, this gives us an out to disobey. No kay nga naman kini atong ingon nga naningkamot man ko mga lagad gyud sa Ginoo. Naningkamot ko mo simba. Murag na po taga-ingon ba nga pwede ra gyud gyapon day ko magrason nga di ko mga lagad sa Ginoo. The Bible says there's no temptation that comes on us that we don't have the power to say no to. True. That's what the Word of God says. Amen. No, ang Biblia nagtudlo sa tuig soon nga walay tentasyon sa pagpakasala no or sa pagbiya sa Ginoo nga labaw pa sa kung unsa to ang nga dili nato kaya did-an. Bot pasabot kung naay tentasyon kaya gyud na nimo mo dili. Di ka kaingon nga nadala ra gyud ko. Uy, Have you ever given in to temptation? nakasulay na mo nga nagpalamoy mo sa tentasyon? I have. No? Oh, siya pod. And Ako then, pod. and then I wonder, I didn't even try to resist. Tinuod. I just gave in to it. That ever happened to you? Correct. No? Dahil pagkahuman mo nga nagbuhat sa sala, among huna-huna ingani, wala man lang gyud ko ni sulay nga musukol, no? Wala man lang gyud ko ni sulay nga modili sa pagpakasala. We don't have any excuse. Manang wala gyud tay rason. So we have to stop making excuses to the Lord in the church and be humble before Him and admit it to Him. Amen. No, so panahon na igsuon nga isalikoy na nato ng ato mga rason. Katong gingon dali isalikoy ang problema. Apilay mo ang rason. No? Isalikoy ang imong mga rason. Panahon na nga isalikoy ang rason, dayon maninuod na ka sa pagpangalagad. So I want to talk to you a little bit about what's acceptable worship
unto the Lord and what is unacceptable worship. No, so gusto niya nga hisgutan kaninyo kung unsa di ay ang madawat nga pagdayeg sa Ginoo ug unsa tong pagdayeg nga dili gid kahimutan ug dili gid dawaton sa Ginoo. See, our life is supposed to be a living worship. Amen. Kini ato ang kinabuhi igsoon, dapat ni siya buhi nga pagdayeg sa Ginoo. So many- buhi nga pagsimba. So many in the church think they can come into church and sing a song and say a prayer and they're acceptable to the Lord. And then they go out the door, they go back to their house, and they just go back to their own sinning lifestyle and they think that that's okay. No, daghan kay mga Kristohano, nagtuo sila, nga agi kay nisimba sila, nag-isa sa kamot, nagkanta ni Hila, dayon nagampo, nakapahimuot na sa Ginoo. Unya pag uli nila gabuhat gyapon og sala. Nagtuo sila nga nakapahimuot gyapon na sila sa Ginoo. You young people, do you think it's okay to listen to worldly music? Amo mga batanon, nagtuo mo nga okay ra nga maminaw sa kalibutanong mga kanta? Oh. Do you understand when you listen to worldly music that you're getting in agreement with the devil? True. The God of this world? Do you Yes. understand that? Oh. Nagtuo ba, nakasabot mo, nga matag higayon nga maminaw ka, unya imo pa yung sabayan og kanta, kanang mga kalibutanong alawiton, niuyon ka sa kalibutan, niuyon ka sa demonyo, nag-ingon ka sa Satanas o Satanas, ikaw akong papa. Do you listen to the words? Do you Oh. listen to the words? Naminaw mo sa mga lyrics, ana? Inyo bang gipaminaw? Okay, your musical heroes, the ones who live a lifestyle of adultery and fornication, and they're writing songs about their adulterous and fornicating lives, you think that's pleasing to the Lord? Oh. No? Nakailan mo anang inyo ang mga idol nga mga awit? Kanang inyo ang mga ginapaminaw bitaw nga mga kanta? Ang mga nagsulat ana, ang ilang kinabuhi, no? Yawanon, naikabit, bayot, tumboy, nakikilawas og bisag kinsa, dayon lang tawa. Di ba? Dahil gipaminaw na to, okay ra na. Nakapahimuot gana sa Ginoo. What are they glorifying? Are they glorifying God or are they glorifying the world? Noon sa may gipahimuot ana nila, ang Ginoo or ang kalibutan. Nya sayaw-sayawan pag yun nato. What you don't understand is it destroys your life. It destroys your life, igsoon. Oh. Noon say wala nato nasabtan mga batanon nga sa pagpaminaw nato ni ana, naguba ta sa atong kaguligong kinabuhi. This is why I bring these things up. No mo ni ang rason nga no nga ginawali niya ni mga ngani. It's compromise. No kaya naman mo na itsura sa kompromiso. We think we can worship worldly music and then come and play in the worship team and that this is actually acceptable worship to the Lord? Are you serious? Nagtuo ta, ano wa ka na yo? Tarong ra kag paminsan. Nga Lunes taman Sabado ang imong ginapaminaw Taylor Swift, no? Mga unsa pa na mga kanta diha, kalibutanon nga nagdayeg yun sa mga buhat nga pagpakasala. Nya mo tindog ka diri, motukar ka, mohawid ka ni mga balaan nga mga instrumento. Nya nagtuo ka nga nakapahimuot ka sa Ginoo. Okay, so if we go to Genesis chapter 4 and we're looking at Cain and Abel. No, so kung anhaon nato diha sa Genesis kapitulo 4, lantaon nato diha si Cain ug si Abel. Genesis 4:2, it says that Eve, gave birth to his brother Abel. Now, Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. So this is about Cain and Abel. No, so diha sa bersikulo 2, nanganak si Eva ug lalaki igsuon ni Cain nga mao si Abel. Unya si Abel mao ang magbalantay sa mga karnero apan si Cain mao ang mag-uuma sa yuta. And in verse 3, and in the course of time, Cain brought the Lord an offering of the fruit of the ground. True. Verse 4, and Abel brought of the firstborn of his flock and of the fat portions. And the Lord had respect and regard for Abel and for his offerings. Hallelujah. Verse 5, but for Cain, his offerings, he had no respect or regard. Na. Ug ngadto sugod ta sa bersikulo 3, ug ngadto si Cain nagdala sa Ginoo sa iyang halad sa bunga sa abot sa iyang gitanom sa yuta. Unya si Abel nagdala sa unang anak sa iyaang panon ug sa mga tambok nga ihahalad.
Unya ang Ginoo mitahod ug naghatag og pagtagad kang Abel ug sa iyang gihalad. Apan alang kang Cain ug sa iyang gihalad, wala niya gitahod o gitagad. So are we supposed to bring offerings before the Lord? Dapat ba nga magdalatag mga paghalad sa Ginoo? Amen? But are our offerings acceptable to God? Ang ato bang mga paghalad nadawat ba sa Ginoo? See, why did he accept Abel's but he rejected Cain's? No, so pangutana ani, ngano ang kang Abel gidawat, ang kang Cain gisalikway? Because Abel brought what God told and instructed them to bring, but Cain brought something different, man-made, what he thought, what in his heart would be okay No? and acceptable to ang the Lord. kalainan kang Abel ug kang Cain, si Abel misunod siya sa kung unsay sugo sa Ginoo nga pangayoon sa Ginoo nga halad. Si Cain gabuot-buot og halad. Kung unsa lang iyang gusto nga ihalad, mo iyang gihalad sa Ginoo. Are you understanding where I'm going with this? Nasabtan nato, asa ta padulong?